Kumusta po kayong lahat? Lalo na sa mga taga-subaybay sa aking channel. Dito na naman si Jeremias Combis. Huwag kayong aalis, marami tayong matutunan dito. Ang pag-usapan natin, bakit maraming walang trabaho? Milyon-milyon. Hindi lang isang milyon ang walang trabaho, mga kaibigan. Marami din ang nagugutom. Siyempre, yun ang katumbas. Pagka walang trabaho, magugutom. Bakit? Ano ang dahilan? Tapusin nyo yung video at ipaunawa ko sa inyo kung inyong maunawaan. Alam nyo naman, aking channel ay laging nagbibigay payo. Ang unang dahilan, mga kaibigan, ngayon. Kasi noong panahon namin, mga kaibigan, kaya po umalis din po ako diyan sa Mindanao, sa lupang pangako, dahil po sa mga hindi pagkakaunawaan, mga higwaan. Alam nyo naman yan, 1970s, magulo talaga diyan. Kaya po ako napadpad po sa Maynila na hindi ko po kagustuhan. Ito po, sa ngayon, maraming salamat at ano na po ngayon, mga balita na narinig ko ngayon, tahimik na sa lupang pangako. Yan po ang lagi kong dasal nung ako'y bata pa. Kasi magsasaka nga ang aming magulang, lagi kong pinapangarap na magiging tahimik ang lupang pangako. Yung Mindanao kasi, kaya tinatawag na lupang pangako, maganda ang lupa dyan. Dinadayo yan ng mga magsasaka. Kahit ay Ilocano, kung saan-saan, Bicolano, pag dumayo ka ng Mindanao, taga Cebu, kasi ano yan malaki ang lupa dyan. Inabot nga namin yung public land dyan 1970s. Siyempre, 61 ako pinanganak, may isip na ako yung mga taon na yan. Ngayon, tumbukin na natin. Bakit maraming walang trabaho? Sa ngayon, noon talaga, noon marami din naman dahil nga sa mga higwaan doon sa Mindanao, tumatakbo ang mga tao. Pero ngayon, magandang balita. Sana kung ganyan lang noon, hindi ako alis sa lupang pangako. Doon na ako magpakatanda, magsaka. Bakit marami ang walang trabaho? Kasi po, alam nyo naman, sa ngayon, kinakain natin ay halos imported na lahat. Nakalimutan kasi natin na mayaman ang ating lupa. Sa ngayon kasi nabalitaan naman natin na peaceful na ang Mindanao. Dapat po yung mga nandiyan, sakahin po, wag pong hayaan na nakatiwangwang si lupa na walang tanim. Yun po ang yun po ang susi. 'Di ba ang ibang bansa mayaman sa gasolina? Tayo wala tayong gano'n. Ang atin, mayaman ang ating lupa, maganda ang klima. Bagamat may El Nino, may La Nina, ibig sabihin, alam natin kung kailan magtag-araw. Kaya dapat sakahin kung tama pa ang temperature, tama ang ulan. Para pagdating ng tag-araw, mayroon nating imbak. Ganoon po sana, lalo na sa mga karne. Nakakalungkot, ang daming imported natin, ang daming nating ini-import na mga karne. Samantalang mag-alaga ka lang dito. Siyempre, dyan sa maluluwag pa ang lupa dyan sa Mindanao Hindi lang sa Mindanao lahat ng probinsya. Kahit dito sa Ilocos lang, hindi na ako lalayo, sa Bicol. Pinapabayaan ang mga lupa na nakatiwangwang na walang tanim. Tapos umaasa na lang ba tayo na ang problema pa, mga kaibigan, pupunta ng Maynila? Kung anong trabaho na lang ang pasukin kasi kailangan nga ng pera. Samantalang magtanim ka lang doon sa probinsya, mag-alaga ka ng kambing, libre ang pagkain ng kambing. Masipag ka lang manguha ng damo. Yun ang pinakamagandang alagaan sa lahat. Manok na native, bakuran na kulungin mo lang, libre din ang pagkain yan. Ano ka mong libre? Siyempre, magtanim ka ng kamuting kahoy. Ang paborito ng manok yan. Mga baboy dyan, Di ba? Di ba sipag lang ang kailangan?
Yun sana maunawaan natin lahat yan, mga kaibigan, kasi ako payo ng payo dito. Sabihin ninyo, bakit hindi ka nagsaka? Yun nga, iba yung panahon namin noon. Ngayon, napakagandang balita niya na magkaintindihan na ang magkabilang panig. Sana tuloy-tuloy na. Parang ating mga susunod na henerasyon, hindi maubusan ng pagkain. Yun po kasi ang aking iniisip. Pag wala nang magsasaka, wala nang mangingisda, wala nang mag-aalaga ng mga hayupan, ay kawawa yung mga sunod na henerasyon. Wala na makain. Ay kahit naman na isang sako ang pera mo, limpak-limpak ang pera mo dyan kung wala ka nang mabiling pagkain eh. Kasi ang nangyayari, pag maraming pera, bibili import tayo, mag-imported, marami. Sa ngayon, baka namilikmata lang kayo, baka hindi nyo iniisip na dumadami din ang tao dyan sa mga bansa na yan. Nung kinukuha natin ng bigas, hindi na sila mag-export kung marami ng tao. Wala silang kakainin. Yun po ang delikado po tayo dyan kung hindi tayo magsariling sikap dito sa atin. Yan po kasi, milyon-milyon ang walang trabaho pero iniwan mo yung nakatiwangwang mong lupa doon sa probinsya. Pumunta kang Maynila. Ang masakit pa doon, yung iba, wala pang siguradong trabaho. Bago kung di ko naman kayo pinagbawalan na pumuntang Maynila. Kung mayroon na kayong transaksyon, mayroon na kayong amo na kukuha sa inyo, dito talaga, hindi rin pwede kayo may mabuhay na walang kaming alalay dito sa siyudad. Kailangan din namin ng, gaya sa amin, may tahian, kailangan din namin na may katulong kami dito. Pero kailangan po, di po pwedeng sugod kayo ng sugod na wala pang siguradong papuntahan. Magtanim na lang muna kayo dyan. Mag-alaga ng mga hayupan. Sigurado. Di kayo madagdag pa dito sa Maynila. Na milyon-milyon ang walang trabaho. Yun po ang katotohanan. Kaya po sana mabago na po yung ating ganon. Ano kasi niyan eh. Makipagsapalaran ako sa Maynila. Hindi pwede. Hindi pwede makipagsapalaran. Bago ka pumunta dito, yun siguradong may pupuntahan ka. Tapos ka sa pag-aaral. Pwede ka naman mag-apply dyan sa probinsya muna. Di ba? Para hindi na po tayo madagdag dito sa walang trabaho. Ang dami na pong walang trabaho dito. Sige, hindi na natin habaan ang ating video. Sana may makuha kayong aral. Yun lagi ang aking inaangad, lalo na ako patanda ng patanda. Sana na-share ko man lang sa inyo ang gaano ako naging taong grasa ako noon. Nagsikap lang, nagdasal. Yun lang ang susi para maahon sa hirap. Hindi naman ako mayaman pero parang tagumpay na rin at nakapagpaaral ng mga anak. Yun lang naman kasi ang ang problema natin. Kung hindi nakapag-aral ang ating mga anak, magiging kagaya din sa akin na walang pinag-aralan, mahirap maghanap ng trabaho. Kaya diskartehin na lang natin mabuti. Sa probinsya, kaya natin magpaaral yan. Kung may mga alaga tayo ng mga dyan, hayupan, magtanim lang. Ingat po tayong lahat, patuloy lang sa mga pangarap.